Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang lumang 25 centimos coin ni Kabarya na may taong 1980. Ayan, ang bagong lipunan. Ayan, 1980. Nakikita po natin dito ang lumang logo or selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ayan, kinuhanan po niya ito ng larawan para atin po itong masuri at ayan, tukuyin kung magkano ang bentahan nito ngayon. Yan, sapagkat nais niya po itong ibenta at nais niya pong magkaroon ng ideya kung magkano ang presyuhan or bentahan nito ngayon. Ngayon ay medyo malabo yung kanyang kuha sa kanyang larawan na ito. Kaya mahirap pong masabi kung good condition ba ito or meron ba siyang mga gasgas or mga konting yupi kasi yung mga condition po. Yan, kung condition po nito ay nakakaapekto po ito sa kanyang presyo. Kung mas maganda yung kanyang kondisyon ay syempre mas mataas yung kanyang magiging halaga. Pero kung pag marami itong gasgas, maraming mga yupi, ay syempre ay babagsak yung kanyang presyo. Kaya yan, dahil sa hindi po natin gaanong masuri, dahil sa hindi gaanong malinaw yung kanyang kuha sa larawan na ito, ay medyo hirap po tayong tuhuyin kung magkano ang presyo nito. Pero para magkaroon po si Kabarya ng presyo or ideya sa bentahan ng ganitong mga lumang barya ngayon ay ayan, kilalanin po natin ito kay numista at syempre i-check na rin natin yung bentahan ng ganitong lumang barya sa mga online stores. At ayan po mga kabaryan, nandito po tayo kay numista at nakikita po natin dito ang ayan, isang halimbawa ng 25 centimos coin. Ito po ay may taong 1981 yung halimbawa natin dito. Ayan, at ito po ay ito po yung kanyang overside, ito po yung kanyang reverse side. Ayan, ito yung harapan, ito po yung likuran. At yan, yung mga ganitong mga disenyo na 25 centimos coin ay may mga taong 1979 po yan. 1979 hanggang 1982. Yung pag-aari po ni Kabarya na kanyang 25 centimos coin ay may taong 1980. Ayan, kitang-kita po natin dito. Dito po sa kanyang overside ay nakikita po natin dito sa gitna ang Central Bank na logo. Ayan, nakapaloob po ito sa ayan, bilog o circle na ayan, na disenyo. At nakasulat po rito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At may taong 1949 pero hindi po ito yung taon ng lumang barya na ito. Ito po yung kanyang taon, yung nasa ibaba, 1981. Yan, maliban dyan ay ang bagong lipunan. Kaya po tinawag itong ang bagong lipunan series. Yan, ito naman po yung kanyang reverse side or ang kanyang likuran. Nakaukit po rito ang mukha ni Juan Luna, yan, Y. Navicio. Yan, nakaharap po siya dito sa ating bandang kaliwa. Yan, or left side. Ayan, nakasulat na rin po rito ang Republika ng Pilipinas. Ayan, 25 centimos at saka BSP. Ayan, syempre yung kanyang pangalan na Juan Luna. Ayan, yung gilid po nito ay reeded po siya. Ayan, ito po ay minted. Ayan, minted po dito sa meron po itong dalawang klase. Yung mint niya ay BSP at saka or FM. Yung may mint po na BSP ay gawa po ito dito sa Pilipinas. Ayan, sa Quezon City po ito na manufacture po siya sa BSP Security Plant Complex. Pero yung may FM na mint ay na manufacture po siya sa bansang US. Yan, sa Pennsylvania, Wawa. Yan, the Franklin Mint. Makikita po natin dito yung mint. Nandito po sa ilalim lamang ng face value ng 25 centimos coin. Mga 25 centimos coin. Ayan, BSP po ito. Ibig sabihin ay gawa po dito sa ating bansa. Ngayon ay pagdating naman po dito sa presyuhan, ayan, yung 1980, ayan, na BSP. Ayan, meron pong dalawang klase ito, 1980 na BSP at saka 1980 na Franklin Mint. Wala po tayong presyo sa mga 1980 na Franklin Mint kasi bihira po ang makahanap ng Franklin Mint na version. Yan, nasa 0.70 at saka 0.9. Yan yung kanilang
frequency. Kaya ibig sabihin ay talagang mahirap ang makahanap ng Franklin Mint. Kaya yan yung karaniwan po ay yung BSP Mint na 1980. At sa tingin ko ay yung 1980 na 25 centimos ni Cabarya ay sa tingin ko ay BSP Mint po. Yan. Yun. Wala po kasi siyang kuha sa reverse side nito. Kaya hindi po natin malaman kung yun ay isang BSP or Franklin Mint. Ngayon ay nagkakalaga po ng good condition. Ayan, ang good condition ay nagkakalaga po ng 2.40 pesos or 2 pesos. Yung very good condition naman ay 6 pesos, fine ay 9.70 pesos, very fine ay 12 pesos, extra fine ay 15 pesos. Ayan, 21% ang frequency, kung saan ibig sabihin ay marami pong may hawak ng ganitong lumang barya. Kaya napakamura po nito. Ayan. Pero mga minimum price lang naman po yung mga nandito. Kaya ayan, kung good condition yung hawak natin na 25 centimos coin na may taong 1980, good condition, lalong-lalo na kung pag may error pa yan, ay tiyak na higit pa ang presyo nito sa mga nakasaad dito kay na ibinigay na presyo ni Numista. Mga minimum price lamang po ang mga ito. Yan, na ginagamit natin na parang basihan yan sa mga yan presyo ng isang common coin na 1980. Yan, 1980 BSP na 25 centimos coin. Ayan, i-check naman po natin sa mga online stores. Meron po akong nakita rito kay Carousel. At ayan, binebenta po niya ang kanyang 25 centavos or centimos coin. Yan, na may mga taong 1976, 1980, 1981, 1982. Yan, mga Philippine old coins. At binebenta po niya ito sa halagang 15 pesos. Yan, 15 pesos kada isa po yata ito. Yan. At pare-pareho. Ayan, tama nga. 15 pesos per piece. Ayan, kahit anong taon yan. 1980, 1981. Ayan, yung hanap po natin dito, yung Franklin Mint. Ayan, yun po talaga ang bihira. Kung mayroon siyang Franklin Mint dito, ay talagang siguro may bibili rito. Ayan, hindi po kita BSP. Ayan, kitang-kita po pala. BSP yung kanyang mint. Ayan, yung hinahanap talaga ng mga coin hunter dyan ay yung Franklin Mint. Kung meron kang Franklin Mint dyan ay siguradong mabilis yan na mabenta, lalong-lalo na sa mga community groups. Kaya ayan, BSP, mga BSP po, mga BSP Mint po ang mga ito. At binebenta po niya sa halagang 15 pesos ang kada isa. At makikita naman po natin na ayan, heavy use po sila. Maraming mga gasgas, ayan, at medyo nangingitim-ngitim pa. Ayan. Maraming mga gasgas pero okay na rin po. Hindi naman siya siguro masasabi natin na moderately used po ito. Ayan. Pero ito mukhang kakaiba yung kanyang likuran, yung kanyang disenyo dito sa likuran. Ayan, iba yung disenyo. Ayan, sa tingin ko ay may magkaka-interest dito. Kasi hindi naman po ganito yung disenyo ng likuran ng isang 1976 po pala ito, 1976. Ayan, kakaiba yung disenyo. Ayan. Pero bakit kaya yung ito medyo kakaiba yung kanyang disenyo? Ganito po yung disenyo ng talagang normal, yung common. Check natin. Ayan, ganyan po dapat. Ayan, pero yung 1979, ayan, ng seller dito, ay ganyan po, kakaiba. Ayan, sa tingin ko may magkaka-interest na bilhin ito. At saka binebenta pa niya ito sa 15 pesos ang kada isa. Ayan. Hindi natin alam kung ito nga ba ay legit ba talaga ito or hindi. Ayan, 15 pesos ang kada isa. Ay, ayon dito kay seller dito, 1 year ago pa ito, 15 per piece. Ayan, mayroon naman po akong nakita dito kay eBay, 1980. Ayan, 10 centimos po pala ito.
Ayan, hindi po pala siya 25 centimos. Kaya ayan, balikan na po natin yung si carousel dito. Ayan, at ayan, muli po akong nag-research ulit dito kay eBay at meron po akong nakita rito na isang seller. Binebenta po niya ang kanyang Philippine coins 1980. Yan, 25 centavos. Yan, sa halagang $1.58. Ayan, mukhang hindi po maganda yung kanyang kondisyon. Ang mas malala pa kumpara sa seller kay carousel. Ayan, ganyan po yung kanyang mga disenyo. Ayan, ang lalim ng pagkakaukit sa mga detalye. Ayan, at mukhang maayos naman yung nandito, yung kanyang overside. Ito po yung kanyang reverse side. Medyo malala yung kanyang kondisyon dito. Pero okay naman po yung kanyang overside. Ayan, hindi lamang po maganda dito sa reverse side. Ayan, ang dami po niyang mga gasgas. Malalalim na mga gasgas. Ayan, binebenta po niya ito sa halagang $1.58. Magkano ba ang palitan natin ngayon? 55.34 na. Ayan, bumababa po yung palitan natin sa US dollar. Kaya ayan, magkano ba 'yon? $1.58 dollars. Ayun, $1.58. Ito po ay parang binebenta po niya sa halagang 87.44 pesos. Yan, nasa 87 pesos ang mahal. Yan, halos umaabot na sa 100. Tapos hindi naman po maganda yung kanyang kondisyon, hindi naman po gaano maganda. Mas maganda pa yung binebenta ng seller dito kay carousel. Kaya ayan, mas okay pa ito. Yan, lalong-lalo na ito. Ayan, kakaiba talaga yung disenyo niya rito sa likod. Ayan, hindi naman po natin pwedeng sabihin na error ito. Kasi talagang maganda talaga yung disenyo niya. Kaya ayan. Okay naman po yung kanyang mga barya rito, mga 25 centimos coin na mga barya. Yan, yun nga lang, at ayan, may matinding tama po rito yung isa rito. Kaya piliin na lamang po natin yung pinakamaganda sa kanila. Kaya ayan, 15 pesos mula sa 87 pesos. Ayan, na difference dito ay eBay at saka carousel na ayan, 87 at saka 15 pesos. Siyempre, pipiliin natin yung nandito, yung seller kay carousel. Ayan. Ngayon ay magkano naman sa mga community groups? At ayan, ako po ay nagtanong-tanong sa mga community groups kung ano na nga ba ang bentahan ngayon sa ganitong lumang barya, 25 centimos na may taong 1980. At ayon po sa kanila, ang minimum price ngayon ay naglalaro po ito sa 20 pesos. 17 to 20 pesos yung minimum price. Kaya yan po yung bentahan ngayon ng 25 centimos 1980 sa mga community groups. Ngunit ang problema ay wala pong demand. Yan, wala pong demand sa ganitong barya ngayon. Kaya mahirap pong ibenta ito ngayon. Kaya bihira lamang yung naghahanap nito. Ayan, maliban na lamang kung talagang napakaganda yung kondisyon nito, or ito ay may error coin, or ito ay isang error coin. Yan po yung kadalasan na mas madaling ibenta sa ngayon. Ayan, 1980. Sa tingin ko, kung good condition or medyo maayos naman po ito, ay mabebenta talaga natin ito sa presyong 20 pesos. Ayan, 20 pesos. 1980 na 25 centimos. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.